Kapag end times po ang pinag-uusapan, isa po sa mga pinaka-interesting na topic ay ang 7 taon ng matinding kahirapan o yung tinatawag po na end time tribulation. Majority po ng Book of Revelations ay tungkol dito, and dahil usapang future po ito, maraming questions ang pinagdedebatihan. Nangyari na ba ito o mangyayari pa lang? Paano ko nasabing literal na 7 years ito? May basihan ba ang 7 years sa scriptures? And ano ba ang mga mangyayari talaga sa panahon na ito? At makakasama ba ang church na dadaan sa tribulation? Sa mga nakapanood na po ng video lesson tungkol sa rapture, alam nyo na po ang sagot ko dito sa huling tanong. Pero pag-uusapan pa rin po natin yan, kasama po ng iba pang mga tanong kung ano ang mga mangyayari at kung dapat ka bang mag-alala tungkol dito. Samahan niyo po ako sa pag-aaral na ito. Ako po si Kuya Jem, and this is Sunday Extended. Ilang mga panimulang paglilinaw lang po. Totoo pong dadanas ang mga tagasunod ni Kristo ng tribulation. Gaya po ng sinabi niya sa John 16 verse 33. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. At kita naman po natin na hanggang ngayon may mga bansang unfriendly sa Christians at pina-persecute talaga yung mga believers. Doon po sa mga bansang yun, gaya po ng Nigeria. Talagang malaya lang po tayong sumamba at maglingkod sa Panginoon dito sa bansa natin. Kaya yung iba nating mga kapatid, unaware dun sa mga pag-uusig na dinaranas ng mga kapatid natin sa ibang bansa. Pero itong end time tribulation, ibang usapan po ito. Kung sa John 16:33 ang suffering po ay nanggagaling sa mundo, sa end time tribulation, ang suffering ay manggagaling din sa galit at hatol ng Diyos. Simpleng sagot na lang po since diniscuss ko na ito in detail sa last video. Magbibigay na lang po ako ng ilan pang mga paliwanag. Hindi po dadaan ang church sa end time tribulation. Dahil gaya po ng pangako ng Diyos sa Revelations 3 verse 10, I will keep you from the hour of trial. Ang emphasis po ay sa salitang hour. Ibig sabihin, hindi po mararanasan ng church ang time na yan. Hindi po sinabi ng Diyos na I will keep you from trial. Kasi pwede namang gawin yun ng Diyos eh. Gaya po kay Noah. Hindi po sila nag-suffer dun sa flood dahil sa ark. Pero andun po sila sa time ng flood. Yung Israel, nung time po ng 10 plagues or yung 10 salot sa Egypt, andun din sila sa time na yon, pero safe sila mula sa mga salot. Pero ang church, hindi lang po basta sa trial iiiwas, kundi sa mismong time o hour ng trial. Pag binasa din po natin ang Book of Revelations, dun po sa first 3 chapters, around 20 times na ginamit ang salitang church. And then, hindi nyo na po ulit mababasa ang term na yan hanggang sa magpunta kayo sa Revelations 22:16. Napaka-strange naman po yata na ang heavy ng pagkakagamit ng salitang church sa mga naunang chapters, tapos biglang natigil si John sa paggamit ng salitang ito. Pero ang nire-raise po na objection dito ng iba nating mga kapatid, paano yung mga tinawag na saints o martyrs na mababasa sa Revelation 6? Halimbawa, tapos yung 144,000 daw na lingkod ng Diyos at napakaraming tao dun sa Revelation 7. Paano yung two witnesses at saka yung saints na binanggit sa Revelations 13 nakakalabanin ng beast or antichrist? Hindi ba't sila din yung church sa mga chapters na yon? Unahin po nating i-address ang saints. Although lahat po ng members ng church ay tinatawag ng Bible na saints, hindi po lahat ng tinawag na saints sa Bible ay members ng church. Isa na po dyan ay ang pagtawag ng saints sa angels dun sa Deuteronomy 33 verse 2. So ulitin ko po, ang lahat ng members ng church ay saints, pero hindi lahat ng tinawag na saints sa Bible ay members ng church. Kaya itong saints na ito ay tinatawag po nating tribulation saints.
Tapos itong mga binanggit po na martyr sa Revelation 6, hindi po yan lahat ng mga Kristiyano na namatay na, kundi sila po yung mga papatayin dahil sa pananampalataya nila sa Panginoon mula sa pagsisimula ng pagbubukas ng seven seals sa time ng tribulation. Yung 144,000 naman po ay puro mga Hudyo at may specific tribe silang pinanggalingan. Mas pinagtitibay po nitong 144,000 na to ang malaking role ng Israel sa panahon ng end time tribulation. Tapos dahil po sa ministry nila, marami ding tao ang makakakilala sa Panginoon sa time ng tribulation. Kaya po dun sa Revelation 7, mababasa din dun yung great multitude ng mga pinatay din dahil sa hindi sila sumunod sa Antichrist. Again, itong mga namatay po o mamamatay sa panahon ng tribulation dahil sa pagsunod nila kay Kristo, ang tinatawag nating tribulation saints. Lahat po ng mga yan ay makakapunta sa langit dahil papatayin sila sa kanilang pananampalataya. Kung titingnan po natin ang church ngayon, hindi naman po lahat ay namamatay dahil sa persecution. Marami po ang namamatay sa sakit or natural death, katandaan, or minsan sa aksidente. Pero sa time po ng tribulation, persecution ang cause of death ng mga tagasunod ni Kristo. Pero ang isa pang maglilinaw po sa atin kung bakit hindi kasama sa tribulation ng church ay ang layunin mismo ng tribulation. Tatlong purposes po ang mababasa natin sa scriptures sa kung bakit mangyayari ang tribulation. Una po, ang tribulation ang gagamitin ng Diyos para disiplinahin o parusahan ang Israel dahil po sa pagre-rebelde o pag-reject nila sa Panginoong Hesus. Itong 7 years po ng tribulation ang kukumpleto sa last week ng 70 weeks ni Daniel. Kung hindi pa po malinaw sa inyo ang 70 weeks na ito, may video lesson po ako tungkol dito. Ang 70 weeks po na yon ay itinakda para sa mga Hudyo o kababayan ni Daniel. Kaya nga po ang isang tawag sa tribulation ay time of Jacob's trouble. Mababasa niyo po yan sa Jeremiah 30 verse 7. Sa mga nagtataka po kung bakit kino-connect ko ang tribulation sa Israel sa verse na yan, kasi tinawag siyang Jacob's trouble, hindi naman Israel's trouble, kay Jacob po kasi galing ang 12 tribes. And sa Bible, specifically sa Genesis 32 verse 28, binigay po ng Diyos kay Jacob ang pangalang Israel. Kaya hindi po si Jacob na anak ni Isaac ang tinutukoy ni Jeremiah dyan sa prophecy na yan, kundi yung lahi mismo ni Jacob. Makikita po natin sa Jeremiah 30 verse 11 yung pagpaparusa ng Diyos sa Israel. Ang sabi po, "Kasama niyo ako at ililigtas ko kayo. Lubusan kong wawasakin ang mga bansang pinangalatan ko sa inyo, pero hindi ko ito gagawin sa inyo. Ngunit hindi rin ito nangangahulugang hindi ko kayo parurusahan. Didisiplinahin ko kayo ng nararapat." Sabi din po dun sa verse 14 to 15, "Matindi ang parusa ko sa inyo dahil malaki at marami ang kasalanan ninyo. Huwag kayong dadaing na hindi na gumagaling ang sugat ninyo. Pinarusahan ko kayo dahil napakatindi at napakarami ng inyong kasalanan." Paparusahan po sila dahil sa pag-reject nila kay Kristo. Pero pagkatapos po ng parusa ay ililigtas sila mismo ng Diyos. Kaya masasabi din po natin na itong punishment na ito sa kanila ay para ihanda ang Israel para sa second coming ng Messiah. Ikalawa po na dahilan o purpose ng tribulation, mangyayari po ito para subukin ang mga nakatira sa mundo. Ang sabi po ni Jesus sa Revelations 3 verse 10, "I will protect you from the great time of testing that will come upon the whole world to test those who belong to this world." At isa po sa mga malungkot na mababasa nyo sa Revelations, kahit na matindi na ang dinanas na suffering o testing ng unbelievers sa time ng tribulation, hindi pa rin po sila nagsisisi. Ikatlong layunin o purpose ng tribulation, ito po ang panahon na ibubuhos ng Diyos ang hatol at galit niya sa mundo. Ang sabi po sa Revelation 6 verse 16 to 17, "They called to the mountains and the rocks, 'Fall on us and hide us from the face of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. For the great day of their wrath has come, and who can withstand it?" 7 seals, 7 trumpets, 7 bowls. Lahat po yan ay may kinalaman sa puot ng Diyos sa sanlibutan. So, disiplina sa Israel,
pagsubok sa mga makamundo, at pagbubuhos ng puot ng Diyos. Yan po ang tatlong malinaw na purpose ng tribulation. Okay, totoo pong may mga binanggit ang Panginoon sa Matthew 24 na nangyari na. Halimbawa, totoo pong may mga lumitaw na nag-claim na sila ang Messiah. May mga gera din. May mga panahon po ng taggutom. And mga panahon na maraming malalakas na lindol. Pero ang mga ito po ay may far fulfillment kung saan mangyayari sila ng sunod-sunod bilang bahagi po ng paghatol ng Diyos sa mundo. Ipapakita ko po sa inyo later on na ang sinabing ito ng Panginoon sa Matthew 24 ay makikita po natin sa Book of Revelations. Pero bago po yun, ipapakita ko po muna sa inyo kung bakit hindi pa nangyayari ang tribulation. Ready? Let's go. Kung nangyari na po ito, then ibig sabihin nangyari na yung second coming o yung muling pagdating ng Panginoon. Actually, may mga kapatid po tayong naniniwalang nangyari na nga ito. Tinuturo po nila na dumating nga ang Panginoong Jesus sa mga ulap nung Jerusalem siege nung AD 70 para ibigay daw ang hatol sa Jerusalem. Ang problem po dito, hindi pa natupad yung prophecy na sinabi ni Jesus. Kasi ang sabi po, makikita si Jesus ng lahat sa pagbabalik niya. Sabi po sa Revelations 1:7, magsipaghanda kayo. Darating si Jesus na nasa mga ulap. Makikita siya ng lahat ng tao, pati na ng mga pumatay sa kanya. At iiyak ang mga tao sa lahat ng bansa sa mundo dahil sa takot nilang sila ay parurusahan na niya. Totoo ito at talagang mangyayari. So lahat po makikita siya at iiyak. Hindi lang po ang Israel kundi lahat ng mga bansa. Which is never pang nangyari kahit sa ang bahagi ng kasaysayan. Tapos meron pong iba pa na mga hindi nangyayari gaya halimbawa ng pagkagapos kay Satan, yung restoration ng bansang Israel, tapos yung mga global judgments, at marami pa pong iba. Pero sapat na pong pruweba ang hindi pa pagbalik ng Panginoon na visible and global, kaya masasabi po nating hindi pa nangyayari yung tribulation na na-prophesy. Ito pong tribulation na ito ay magtatagal ng 7 years. Pero saan po ba natin nakuha ang 7 years? Babalik po tayo sa Old Testament, sa Daniel chapter 9, tungkol po sa 70 weeks. Kung gusto nyo po ng detalyadong paliwanag again sa 70 weeks na yan, panoorin nyo lang po yung video ko tungkol dito. Pero quick explanation na rin po. Yung 1 week ay katumbas po ng 7 years. At 69 weeks doon sa 70 weeks na yon ay natupad na sa kamatayan ng Messiah. Ano ba ang mangyayari doon sa natitirang 1 week or 7 years? Sabi po sa Daniel 9 verse 27, He will confirm a covenant with many for 1/7. In the middle of the 7, He will put an end to sacrifice and offering. And at the temple, He will set up an abomination that causes desolation, until the end that is decreed is poured out on him. So gagawa po ng covenant ang Antichrist for 7 years. Tapos sa kalagitnaan, babawiin niya po yung covenant na yon. And then ipapatigil niya yung temple sacrifices. Tapos magtatayo siya ng abomination sa loob mismo ng templo. And then wawasakin siya. Hindi pa po nangyayari yung mga yan. At yung natitirang 1 week na yan ang tinatawag nating 7 years of tribulation. Ngayon, ano po ang mga mangyayari sa tribulation? Ang unang bahagi po ng tribulation ay tinawag ni Jesus sa Matthew 24 verse 8 na beginning of birth pains. Mababasa niyo po ang parallel niyan sa Revelations chapter 6. Ang tribulation po ay magsisimula sa introduction ng Antichrist sa mundo. Ito po ang una sa 7 seals. Ito na rin po yung time na makikipagkasundo siya sa Israel at magkakaroon ng false peace sa time na yan. Pero may kokontra po sa kanya, sa pangunguna ni Russia. At mangyayari ang sinabi sa prophecy ni Ezekiel na War of Gog and Magog dun sa Ezekiel chapter 38. Ito po yung second seal ng Revelation 6. Kasama po ng Russia dyan ng maraming iba pang Muslim countries at aatakihin nila ang Israel. Diyan po sa screen, makikita niyo po kung sino ang mga binanggit na makakasama ng Russia sa invasion na yan. At lahat po ng bansa na yan, existing ngayon at galit sa Israel.
Ang hakbang po na yan ng Russia at ng mga kakampi niya ay challenge sa power ng Antichrist at pagprotekta niya sa Israel. Matatalo po siyempre itong invaders na ito. Ang Diyos po actually ang papatay sa kanila. Pero naniniwala po akong ike-claim ng Antichrist na siya ang nasa likod ng pagkatalo ng coalition na binuo ng Russia. Ngayon, paano ko po nasabing Diyos ang papatay dun sa invaders na yon? Tingnan niyo po itong connection ng Ezekiel 38 verse 21 dun sa second seal ng Revelation 6. Ang sabi po dun sa Ezekiel, I will summon a sword against Gog on all my mountains, declares the sovereign Lord. Every man's sword will be against his brother. Yan po yung mangyayari kapag nangyari na yung War of Gog and Magog. Tapos sabi sa Revelation 6:4, then another horse came out, a fiery red one. Its rider was given power to take peace from the earth and to make people kill each other. To him was given a large sword. Kita niyo po, sabi po ng Diyos kay Ezekiel, tatawagin niya ang isang espada at dahil doon magpapatayan itong mga sumasakop sa Israel. And then dun sa Revelation 6, binigyan ng malaking espada yung nakasakay sa pulang kabayo at may kapangyarihan siyang impluwensyahan ng mga tao na magpatayan. So yan po, second seal na po yan sa Revelation 6. Ngayon, ano po ang natural na kasunod ng giyera? Inflation. Yan po ang dala ng third horseman. Magtataasan po ang presyo ng mga bilihin, bababa ang value ng pera, at kokonti lang po ang mabibili mo sa isang araw na sahod. Mangyayari po yan lalo na para sa mga natalong bansa at dun sa mga may economic ties sa kanila. At pagbagsak ang ekonomiya, papasok po ang gutom. Tapos mas pipiliin ng mga taong bumili ng mga pagkain hindi healthy kasi yun ang kakayanin lang ng bulsa nila sa time na yon. At dyan po papasok ang fourth seal, yung death and Hades. Marami pong mamamatay at magpapatayan dahil sa gutom. Magkakaroon po ng mga sakit o viruses at isa sa possible source ay ang poor quality ng pagkain. And may mga mamamatay pati sa mga mababangis na hayop. Posible po dahil nakikipag-agawan na rin sila sa supply ng food sa time na yan. Pero actually, posible din po namang padala ng Diyos yung virus o sakit na yon pati yung mga mababangis na hayop na yan. Tapos sa fifth seal, mga martyrs sa harap ng altar. Sa start po ng tribulation, marami na rin ang mga papatayin dahil sa pananampalataya nila sa Diyos. Sila po yung mga tinatawag nating saints sa panahon ng tribulation o tribulation saints na nabanggit ko na rin kanina. Humihingi po sila ng hustisya sa Diyos. Tapos dun sa sixth seal, lumindol ng malakas. Ang binanggit po ng Panginoon sa Matthew 24 ay earthquakes. Sa second seal pa lang po kasi meron ng earthquake dun sa War of Gog and Magog. Mababasa po yan sa Ezekiel 38. And then sa sixth seal, may malakas na earthquake din. At kapag binuksan pa yung last or seventh seal, may lindol din pong malakas. So yan, sana nakita nyo po yung connection between Matthew 24 and Revelation 6. Pagkatapos po kasi niyan, papasok na tayo sa mas nakakatakot na part ng 7 years na ito. Ito naman po yung tinawag ni Jesus na Great Tribulation sa Matthew 24 verse 21. Ang buong 7 years po ay tinatawag na tribulation. Pero ang huling kalahati nito ay tinatawag na Great Tribulation. Sa time po na ito, babawiin na ng Antichrist ang covenant niya with Israel. Mas magiging bold na po ang opposition dito ng Antichrist sa Diyos at sa Israel. Lilitaw din po ang assistant niya na tinatawag na false prophet. Di ko na po idedetalye sa inyo yung tungkol sa Antichrist at false prophet. Pero pwede nyo pong panoorin yung video lessons ko tungkol sa dalawang sinister characters na yan. So dito po sa last half ng tribulation, ipalalagay po ng false prophet sa temple sa Jerusalem yung abomination of desolation, yung image ng Antichrist. Diyan na rin po papasok ang paggamit ng tatak ng beast o yung tinatawag na 666. Uusigin niya po ang Israel kasi alam niya na piniling bayan ito ng Diyos. Tandaan niyo po na ang Antichrist at ang false prophet ay parehong empowered ni Satan. Kaya galit din po sila sa Israel. And mababasa din po natin ang tungkol dito sa Daniel 7 verse 25. Ang sabi po,
He will speak against the Most High and oppress His holy people and try to change the set times and the laws. The holy people will be delivered into His hands for a time, times, and half a time. Yung term po dyan na time ay katumbas ng isang taon. So yung time, 1 year. Yung times naman, 2 years. Half a time, 6 months or half a year. 3.5 years po ang total niyan. At yan nga po ang mangyayari talaga sa huling kalahati ng tribulation. Uusigin po ng Antichrist ang Israel, pati yung mga tribulation saints. Pero syempre, hindi lang po yung mga bad guys ang may mga gagawin sa time na ito. Dito rin po i-introduce ng Diyos yung 144,000 na mga Hudyo na maglilingkod sa Kanya sa earth sa panahon ng tribulation. At sa pamamagitan po ng ministry nila, marami pa ang sasampalataya sa Panginoon sa panahon na ito. Mababasa niyo po sila sa Revelation 7. Mababasa niyo rin po yung 2 witnesses na isusugo din ng Diyos at magpapahirap sa mga tagasunod ng Antichrist. Dito din po sa time na ito, patutunugin yung 7 trumpets at ibubuhos yung 7 bowls ng galit ng Diyos. Naku, matindi po ang mga mangyayari dyan. Purely judgment from God po itong trumpets at saka bowls na to. Mga supernatural events po yan. Siguro next time gagawa po ako ng separate video nitong 7 seals, 7 trumpets at saka 7 bowls. Of course, ang pinaka-climax po nito at dulo ng tribulation ay ang Battle of Armageddon, kung saan babalik na physically and visibly ang Panginoong Jesus para maghari. Kakalabanin po siya ng Antichrist at ng mga tagasunod nito, pero mamaniin lang po sila ng Panginoon. In the end, itatapon po ang Antichrist at false prophet sa impyerno. And ikukulong naman po si Satan sa loob ng 1,000 years. Yan po ang mga kaganapan sa 7 years ng tribulation. Ang sabi po ng Panginoon sa Matthew 24 verse 21, sapagkat sa mga panahong iyon, makakaranas ang mga tao ng napakatinding kapighatian na hindi pa nararanasan mula nang likhain ang mundo hanggang ngayon. At wala nang mangyayari pang ganoon kahit kailan. Ganyan po katindi itong tribulation na pinag-uusapan natin. Pero itong pangyayaring ito ay hindi naglalayong magbigay ng takot sa ating mga mananampalataya. Dapat magbigay po ito ng comfort sa atin dahil pinapakita nito na in control ang Panginoon natin, na alam na natin kung paano magwawakas ang kwento. Paalala din po ito sa atin na babalik ang Panginoon, na malapit na itong mangyari. At meron pa rin tayong mga kakilala, mga kaibigan, o mahal sa buhay na hindi pa rin sumasampalataya sa Panginoon. Abutin po natin sila bago mangyari itong nakakakilabot na pangyayaring ito. Subscribe for more content.